Impeachment case versus BBM. Maaaring isampa na. Kailan ba? At ano bang nakasulat doon? Ano bang mga reklamo doon? Sino bang magfa-file? Yan ang ating mga katanungan. Kung sakaling ma-impeach siya, sino ang papalit sa kanya? Lalo na ngayon, ang daming legit issue sa admin na to. Ito, panoorin natin. Inihag ngayon ng senatorial candidate na si Norberto Gonzales na may mga grupo nang naghahanda para isampang impeachment case laban kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. Samantala, sinabi rin ni Gonzales na maaaring tumayong broker si Senator Amy Marcos para palitan ang Pangulo sa puwesto. Si Almar Forzuelo sa detalye. Nababalita ako na marami naman talaga nagpaplano na file ng impeachment si Pangulo pagbukas ng Kongreso. Ito ang sinabi ng dating kalihim ng Department of National Defense at ngayon senatorial candidate na si Norberto Gonzales sa eksklusibong panayam ng SMNI News. Ayon kay Gonzales, ang ideya ng pagpapalit sa Pangulo ay nagmumula mismo sa mga ordinaryong Pilipino na kanyang nakakausap sa pag-iikot sa Luzon, Visayas at Mindanao. Yung nangyayari sa lipunan natin ngayon, mayaman, mahirap, talagang gusto daw nila pagbabago. Malinaw nga raw ang gusto ng taong bayan at ito ang pagbabago sa takbo ng politika sa bansa. Anya, marami na ang dismayado sa mga politiko na tila walang nagagawang tama. Nakikita raw ng mga tao na walang tunay na pagbabago at paulit-ulit lang ang sistema. Dagdag pa ni Gonzales, hindi lang simpleng reforma ang hinahanap ng publiko. Gusto nilang maramdaman ang pagbabago ngayon na sa pananaw niya, ito ay nangangahulugan ng isang mas radikal na hakbang, ang pagpapalit ng gobyerno. Binigyan din ni Gonzales na mayroon ng grupo ng mga Pilipino na naghahanda ng impeachment case laban kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. at naghihintay lamang ito ng isang mambabatas na magpapasa nito sa Kongreso. May ilang grupo na anyang naghahanda ng mga dokumento para sa isang impeachment case laban kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. Gayunman, dahil raw mga ordinaryong mamayan lamang ang nasa likod nito, kinakailangan pa nila ng isang kongresistang pipirma bilang sponsor upang maging opisyal ang proseso ng impeachment. Samantala, tungkol naman sa hamon ng dating Chief Presidential Legal Counsel na si Attorney Salvador Panelo kay Senador Amy Marcos na sampahan ng impeachment ang kanyang kapatid na si Bongbong Marcos, ito ang naging sagot ni Gonzales. Ang nakikita ko lamang sa ngayon, kunyari yung kapatid niya si Senator Amy Marcos, maganda yan na kung siya ititindig at sabihin na ako handa akong kausapin. Nilinaw ni Gonzales na magandang hakbang kung tatayong broker si Senator Amy para sa isang panibagong eleksyon. Anya, bukod sa galit ng maraming Pilipino sa kasalukuyang administrasyon, patuloy rin ang pagbaba ng ratings ni BBM. Gusto ni Senator Amy Marcos na gawin niya, maganda yan. Na maging broker siya ng isang panibagong eleksyon para makuha ang mandato ng taong bayan kung sino talaga gusto nilang mamuno. Pwede niyang gawin yan. Dahil pabagsak ng pabagsak yung rating ng ating Pangulo, parang nalalapit na marami rin ang magsasabi na baka maganda palitan na natin ng gobyerno ngayon na. Yun ang nakikita kong sentiment. Sa lang ibig sabihin yan, hinintay lang na matapos ang eleksyon. Alam nyo naman, nakita nyo naman yung mga legit na issue ngayon sa administrasyon. Hindi kasama yung 20 pesos na bigas ha. Baka naman yun yung sisingilin nyo sa impeach BBM. Lalo na ngayon yung mga nasa korte, yung 2025 budget. Pwede din yun yung ayaw magpapulburonte sa buhok. Naku, di ba? Ang tawag na sa kanya, iba na. Wala nang respeto yung mga tao sa kanya dahil hindi niya kayang patunayan na hindi totoo yun. Magpa-test na siya, magpapulburon test na siya. Pero para sa akin kahit hindi si Vice President Sara Duterte ang ipalit sa kanya, kasi ganito po yan, sasabihin ng taga-kabila, Duterte na naman ang pasimuno nito para pumalit si VP Sara. Mas maganda, may usapan sila na pag sakaling ma-impeach si Pangulong Bongbong Marcos ay hindi si VP Sara para patas, di ba? Kasi yun yung yun yung idadahilan ng mga loyalist diyan na Duterte na naman. Yun na naman yung mga Duterte supporters lang yung mga gusto ipa-impeach si BBM kasi gusto maging presidente na si VP Sara. Yung mga ganong issue, malamang yun yung ibabato. Tama natin na mayroong ganitong plano
pagkatapos ng eleksyon. Ano yung dapat natin gawin para posibleng mangyari yan ngayong eleksyon? Senador. Wag lang sa senador, sa congressman. Sino yung ilagay natin sa kamara? Yun dapat ang ating tandaan para yung impeachment case kay Junior ay papasayan. Ngayong eleksyon ang kailangan. Party list na iboboto natin dyan. Siyempre ito, bagong henerasyon party list. Isa yan sa hindi pumirma sa impeach BP Sara. May paninindigan. Dati din naman na na-endorso ni BP Sara yan. Bagong henerasyon, number 94. Sigurado ako dyan, karamihan ng mga Pinoy ngayon, Duterte slate yung mga yan. Abang-abang. Naku, lalo na naman silang kakabahan. Nakita nyo naman yung hitsura ni Junior. Stress na. Mayroon na ngang nag-alalang doktor sa kalasugan niya. Malamang pag stress ka, ganyan na. Ang lalim ng hinga. Ganun talaga. Hindi sa lahat ng oras, sila ang nasa taas. Sa eleksyon, kita-kita tayo dun. Nandito na, thank you. Bye-bye.